Good day sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Ronald Mendoza, Eraste Ispa, Trinto Agusan del Sur, Salvador Ocampo, SBR Backyard Camsor, Hill Ruiz, Samal City, Davao del Norte, Volter Aninyon, Bohol, Arvin Lumayag. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Tayo po ay medyo malamig yung natin kasi gabi-gabi na pumuulan dito sa amin mga kaibigan. Kaya medyo sinilungan natin yung manok natin na sinasalang natin sa breeding. Tayo naman walang sa pag-breed mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay napakaano lang po, tungkol lang talaga sa manok. Kahapon mga kaibigan may nagtanong po tungkol sa mga babae. Kasi yung mga babae mga kaibigan, yung sinasabi kong 4 months old na strip breed ko, binibinta ko lang na mura kasi hindi ho siya pasok sa ating standard. Hindi naman standard, yung hindi pasok sa akin mga kaibigan, sa akin lang mga kaibigan, hindi pasok sa isasalang ko sa breeding po. Kasi naman tayo naman mga kaibigan, kahit ganito lang tayo talagang namimili tayo para naman makaproduce tayo ng medyo magagandang manok. At saka yung mga, may tatlo ako doon mga kaibigan na 3 months old, medyo maganda ho ang purma nila. Mas medyo mahal doon sa 4 months mga kaibigan, yun lang po. Pero hindi naman napaka affordable naman po. At saka yung ating stag na talagang pang brood stag mga kaibigan, yung 2-week cross siya sa Golden Boy at saka 5K, super mamalo. At saka wala nang problema sa pormahan mga kaibigan kasi talagang itinabi na natin yon, ginawa natin parang brood stag, pero yun ay for sharing pa rin mga kaibigan. At saka itong kanawayo natin na napakagandang pormahan po, for sharing pa rin mga kaibigan. Kaya yung nagkontak sa akin kapon, yung mga tanong nyo, diretso na kayo sa Macau Shots mga kaibigan kung interesado lang kayo po. Sa makauna lang doon mga kaibigan. Kaya sa atin dito mga kaibigan ay pag-usapan natin ay talagang tungkol sa manok lang po. Kasi kaninang umaga may nagtanong sa akin na ano ba yung maintenance ko sa mga stag mga kaibigan na injectable vitamin. Sa akin mga kaibigan, napakasimple lang po, yung bilamil lang. Every 15 days mga kaibigan, 15, 30 gano'n, injikan mo ng bilamil po. Kasi yung bilamil naman mga kaibigan, pag yun, hindi ko ginagamit yun sa conditioning. Yung lang pang maintenance lang talaga. Marami namang pang maintenance yan mga kaibigan. Itong mga yung mga complexor, pwede naman yan gawing pang maintenance mga kaibigan. Kasi every 15 days din yun. Kung magbigay ka ng weekly mga kaibigan, hindi magbigay ka ng 0.3 weekly, yun lang po, napakasimple lang. At saka kay Ronald Mendoza, sabi niya napakalakas daw ng B22 Rubicon. Alam niyo po mga kaibigan, ilang beses na tayong pinag-usapan itong mga ganito. Pag ikaw ay hindi mo talaga na-experience yung mga klaseng tablita, ay mga sinauna pa at saka pantao pa, makarinig ka dyan mga kaibigan, medyo nakangisi ka kasi parang dinadaon mo yung yun, tablita rin mga kaibigan. Pero pag alam mo kung paano gamitin yun, baka di mo alam, yun lang ang tablita o multivitamin sa yun na nakatalo sa manok mo, di mo alam. Totoo yan kasi may mga proseso yan mga kaibigan na talagang napaka-effective niya para kusundin nyo lang talaga kung paano ang pagbigay po. Itong si Ronald naman, sa kanya ay Rubicon B22 mga kaibigan. Kasi Paris kasi yun mga kaibigan, Enervon B12. Tsaka may mga pamaraan kung paano ang pagbigay po. Kasi lalo na sa mga baguhan ngayon mga kaibigan, ang nalalaman nila yung about wheat feeding mga kaibigan, yung mga pagbigay na ng mga dextrose powder, yung mga wheat germ. Kasi po mga kaibigan, lalo na pag ikaw ay baguhan pa lang sa makakita ka doon sa wheat feeding, talaga mamangha ka po kasi ibang-iba na sa mga mga kaibigan yung wheat feeding naman mga kaibigan, ang style natin dyan. Bakit, may nagtanong sa akin mga kaibigan, boss, bakit ka magbigay ng B22? Ito kasing B22 mga kaibigan, B22 powder, binibigay yan sa wheat feeding kasi sa kasagsagan ng conditioning mga kaibigan, maiwasan natin yung manok na magkakasakit po. Kaya binibigyan ng B22 powder mga kaibigan kasi maraming ibigay yon. May B22 powder, dati ba mga kaibigan, may Apsilin pa ko dyan, may Dextrose powder. Kasi yung Dextrose powder mga kaibigan, sugar din yun
Kaya ano, itong wheat germ naman mga kaibigan, medyo ano yun, yung wheat germ mga kaibigan ay binibigay yun pag medyo maulan, katulad ngayon. Kasi yun ay magpalabas ng mga uwil sa katawan ng isang manok. Lalo na pag medyo maulan. Yun ang nagpabigay ng init ng katawan ng isang manok po. Pero ako mga kaibigan, kung magamit ako ng wheat feeding po ay, di ba, magbigay tayo dyan ng mga puti sa itlog, yung karne, di ba? Sa akin dyan po mga kaibigan ay hindi ko, yung iba dyan, ang ibigay yung itlog, sinachap yung itlog tapos inihalo sa pagkain, ginaganon lahat sa yung ano na mga kaibigan, yung mga greens at saka pellets, inahalo lahat tapos inano ng ano, yung pangtakal mga kaibigan. Sa akin po hindi ganoon mga kaibigan kasi may iba-iba tayong paniniwala eh. Kasi pag ganoon ang ginagawa mo, hindi ho pantay ang dami sa itlog na naibigay mo sa ano, yung iba medyo marami, yung iba medyo punti, di ba? At kaya nga ginagawa ko yung mga kaibigan na yung puting itlog ay inaano ko yan, ginagawa kong parang cubes mga kaibigan. Ang ibigay ko dyan ay 2 to 3 cubes lang, at saka yung karne naman kaibigan ay 2 cubes lang. Magpainit ako ng tubig dyan, lagay mo for how many, kahit mga ano lang po, 30 seconds lang, ano, kundi, mga 25 ba, ganun. Pag medyo naluto siya ng kunti mga kaibigan, yun ang ilagay ko doon. Tapos bigyan natin ng yogurt, doon natin ilagay sa pinaka top niya mga kaibigan. Tapos magbigay tayo ng ano po, yung tinatawag nilang honey. Kasi yung honey mga kaibigan, ang ginagamit ko dyan, dinadropper ko po kasi doon ko na nilagay sa medyo sa may ano na talaga, yung pakainan na talaga ng manok, kasi para pantay yung dami nila. 2 dropper lang every takalan po, ay every yung pakainan talaga nila, doon na nakalagay mga kaibigan para pantay talaga ang dami. At saka yung karne naman, cubes lang para pare-pareho talaga ang dami po. Kasi pag ang iba dyan mga kaibigan magbigay ano yung giniling tapos inihalo nila, hindi magpantay ang dami mga kaibigan. Kaya ang katulad ng white egg mga kaibigan, chop yan tapos inihalo mo dito sa kainan ng ano, pagbigay mo hindi pantay ang dami po. Kaya hindi talaga hindi natin alam kung sobrahan ba sa protein yan o ano. Kaya maganda dyan mga kaibigan ay cubes lang, pero tayo naman hindi naman tayo mag-ano dyan kasi may iba-iba kasi tayo ng paniniwala eh. Yung sa akin ganun po, paglagay na dyan sa kainan nila, doon ako magbigay ng ano mga kaibigan, yung nalagyan na ng yogurt, doon ako magbigay ng honey po, yun. Magbigay lang ako ng wheat feeding sa aking manok mga kaibigan pag medyo intense yung labanan, yung talagang ano mga kaibigan, mga bigatin ano ba, kahit dito lang sa probinsya po, mga dirbir, gano'n ang handaan mo. Pero yung iba mga kaibigan ko, nagdirbi siya, inirbon bituweb gamit nanalo pa rin mga kaibigan, nag-champion pa nga kasi yung mga ganong klaseng multivitamins mga kaibigan, pag ang ginagamit yung proseso talaga lang kung paano magbigay po, nako, talagang umaano po mga kaibigan, talagang umaano din sa mga wheat feeding po, totoo yan. Depende na lang kasi yun sa handler mga kaibigan. Pero yung mga baguhan ng mga handler mga kaibigan lang, hindi yung gumagamit. Tinatawanan yung ano mo, yung pantao na inirbol, tsaka Rubicon kasi luma na yan, pang 60s pa yan, pang lulo mo yan. Pero di na alam mga kaibigan na pag may eksakto mo ng bigay, yung multivitamins, saka nako, super ang mga palo ng isang manok mga kaibigan. At sa basaan talagang matagal talaga sila anuhin po. Saka makita mo talaga mga palo mga kaibigan na iba. Pero sa akin naman, pag medyo talaga labanan ay medyo yung wheat feeding talaga mga kaibigan. Ang iba sa wheat feeding, gamit nila yung lang. Maganda talaga mga kaibigan yung yung Royal Pansy, kundi yung yung sa gupaan po. Yung maraming mga liso-liso mga kaibigan, yung mga maraming mabilog-bilog. Ako, yun talaga magpabuka ng isang manok po. Yun lang po, Royal Pansy at saka yung ba yung sasagupaan, yung king cutter. Iba ang doon mga kaibigan, iba o ang halo ng po, yung slasher na yun. Mo talaga mga kaibigan, experience talaga, pero talagang balatan mo para kainin talaga ng manok po. Iba po talagang gumaganon yung manok mo mga kaibigan, talagang lumulubo na, gumagaan po. Ang pares nun ay po, yung platinum.
yun lang mga kaibigan, kasi napag-usapan natin to kasi may nag-comment sa akin doon si Ronald kasi boss, wala na ibang malakas itong Rubicon B22. Ayoko na talaga pag-usapan pero talagang totoo yan kaibigan, nakakatulong talaga. Pero yung ano naman, sinasabi ko naman yung about with feeding kasi iba-iba tayo ng estilo sa pamamaraan sa pagbigay po. Yung sa akin mga kaibigan, by cubes para pantay lahat ang dami ng yung magbigay na protein ng isang manok po. Kasi yung sa akin mga kaibigan, medyo ano yun may itlog, magbigay din tayo ng carrots, by cubes pa rin mga kaibigan. Para talaga pantay ang dami po ng ano, yung binibigay mong ano, tsaka sa magbigay din tayo ng ano dyan. Yung kung wala kang Dextrose powder mga kaibigan, pwede naman yung Central. Yun ang gamitin mo, parang kasi sugar yung Central mga kaibigan Magano din yun pagkatunaw doon. Pantay na ang kasi matunaw yun mga kaibigan, pantay na ang dami kasi yun ay mag-ano sa si glucose din yun. Mag-ano din yun sa energy ng manok mga kaibigan. At saka yung ano mga kaibigan, pag nagbigay ako, hindi na ako ano yung kinatawag na carbo loading mga kaibigan for 1 week kasi may iba kasing manok mga kaibigan pag dinamihan mo ng krakon, hindi na kumakain po. Kaya sa akin, diretso na lang. Pwede, dagdagan mo na lang yung krakon mo. Sa whole na ano, sa Royal Pansy man ang gamit mo. Dagdagan mo na lang ilang krakon mga kaibigan. Ikutsa-kutsara mo na lang. Dagdagan mo ng konti para yun ang carbo loading mo na. Hindi naman masyado kasi yung ano kasi mga kaibigan, yung carbo loading for 1 week mga kaibigan. Sa umpisa, magbigay ka ng 50-50 na krakon. Tapos bukas, iba na naman. 40% ang rakon, 30% ang pellets, parang ganun ba mga kaibigan? Kalito na rin. Diretso na lang. Kasi ganun din yun mga kaibigan, carbo loading, mayroon ka namang ibigay na sugar. Dahil talagang ano na rin yun. Kasi yung ano, yung tinatawag na Royal Pansy, may rakon na rin yun. Kaya mayroon ka pang honey na binibigay. So wala na po. Kaya yun lang ang may share natin mga kaibigan. Para naman dun sa hindi pa nakakaalam, medyo may idea din sila na ganun pala yun, di ba? Bilang isang magmamanok po, yun talaga, kailangan i-experience mo yung ganun para may alam ka rin mga kaibigan kasi pag diretso ka, di mo naman ini-study yan, mahirapan ka po kasi yung derby naman, hindi lang pagkain ng inano, yung timbang ng isang manok, kung maano pag minus, magano magsabit ang isang timbang ng isang manok. Kaya pag-aralan mo yan mga kaibigan, nandyan naman yan sa YouTube, ang dami po dyan sa YouTube mga kaibigan, at saka ang daming nag-upload dyan na mas magaling pa, at saka eksperyensyado pa. Itong sa atin mga kaibigan, gilid boys lang tayo, pero meron pa rin tayo may pasa sa ating mga kaibigan na naniniwala din sa atin po. Ayan lang mga kaibigan, ito lang ating ma-share sa ating mga kaibigan, depende na lang sa inyo kung i-absorb mo inyo hindi. Sa akin ay okay lang po kasi sa atin naman dito mga kaibigan ay kung ano yung mga ginagawa natin dito sa ating manukan sabihin din natin dito para makakuha din ng idea o mayroon man. Yun lang po. Pwede po pasalamat sa mga laging sumusuporta sa atin at saka sa mga nanonood, sa silent viewers, so ano man yun. Good morning po sa ating lahat mga kaibigan.